Kapag hindi ka marunong magpakita ng halaga sa sarili mo, kahit anong gawin mo, kahit anong effort ang ibigay mo, kahit gaano ka pa kagwapo o kaganda, hindi ka rerespetuhin ng tao. At minsan, mas masakit pa, sila pa mismo ang mawawala ng gana sa'yo. Pero, paano kung may apat na simpleng paraan ayon mismo sa Stoicism para ipakita ang halaga mo nang hindi ka nagyayabang, nang hindi mo kailangang habulin ang kahit sino, at nang natural lang na dumadating ang respeto at paghanga ng tao? Kung gusto mong malaman yan, manatili ka hanggang dulo ng video na to. Ganito kasi kadalasan ang nangyayari. May mga tao na sobrang bait, sobrang giving, sobrang effort, pero bakit parang sila pa yung hindi pinapansin? Bakit parang sila pa yung taken for granted? Halimbawa, sa isang relasyon, ikaw na yung laging nagte-text. Ikaw na yung laging nangungumusta. Ikaw pa yung laging gumagawa ng paraan para magkaayos kayo kapag nag-aaway. Pero ang balik sa'yo, cold treatment, deadma. At minsan, ikaw pa ang napapagod. O kaya sa trabaho, lahat ginagawa mo, overtime, extra mile, lahat ng responsibilidad inaako mo. Pero kapag may recognition, ibang tao yung napupuri. Ikaw parang wala lang. Ang masakit dito, hindi dahil hindi ka valuable, kundi dahil hindi mo alam paano ipakita yung halaga mo sa tamang paraan. Kung hindi mo doon natututunang ipakita ang halaga mo, ito ang mangyayari. 1. Mauubos ka. Dahil puro bigay, wala kang natatanggap pabalik. 2. Mawawala ang respeto sa'yo. Kasi sa mata ng tao, ikaw yung tipong kahit anong gawin nila, tatanggapin mo lang. 3. Ikaw mismo ang magdududa sa sarili mo. Magtatanong ka, baka hindi nga ako worth it. Baka hindi talaga ako valuable. At eto yung malupit, ang tao, instinctively, naa-attract sa mga taong marunong maglagay ng limit. Kaya nga minsan mapapansin mo, yung taong hindi nagpapakita ng effort, sila pa yung hinahabol. Hindi dahil mas magaling sila sa'yo, kundi dahil alam nila kung paano ipakita ang halaga nila. Ngayon, eto na ang mga paraan para ipakita ang halaga mo ayon sa Stoicism. 1. Huwag mong ibigay ang kontrol sa emosyon mo. Ang Stoics tulad ni Marcus Aurelius at Epictetus, ang paulit-ulit nilang sinasabi, huwag mong ibigay sa ibang tao ang kapangyarihan para kontrolin ang emosyon mo. Kapag madali kang magalit, madali kang mainis, madali kang ma-offend, ibig sabihin, hawak ka ng tao. And tandaan mo, kapag hawak ka ng tao, ibig sabihin, hindi ikaw ang may control sa sarili mo. Kung gusto mong ipakita na valuable ka, ipakita mo muna na hindi basta-basta kayang igupo ng kahit sino ang emosyon mo. Dito pumapasok yung tinatawag na emotional mastery. Isipin mo, kung may taong binara ka sa harap ng iba, tapos bigla kang nagalit, nagsigaw, sumabog, ano ang dating sa kanila? Weak, walang composure. Pero kung kalmado ka, ngumiti ka lang, at sinabing, okay, salamat sa opinion mo. Tapos tuloy ka sa ginagawa mo, ano ang dating? Strong, controlled, respected. Sa relasyon man o sa trabaho, ang taong marunong magpigil ng emosyon ay taong hindi basta-basta matitinag. At iyan ang unang senyales na valuable ka kasi hindi ka cheap sa emosyon. May isang kwento si Epictetus tungkol sa isang alipin na minamaliit ng amo niya. Kapag ininsulto siya, hindi siya sumasagot ng masama. Hindi rin siya lumalaban ng walang saysay. Sabi niya, kung tawagin nila akong aso, pero hindi naman ako aso, hindi ako dapat maapektuhan. Ang totoo, ako pa rin. Ang punto dito, kung kilala mo ang sarili mo, hindi ka madaling matitinag ng salita o kilos ng iba. At sa modernong panahon, ito yung equivalent ng hindi ka madaling matalo ng rejection, ng ghosting, ng criticism. Kapag kaya mong panatilihin ang dignity mo kahit may nangaaway, mas lalo kang nagiging valuable. Ganito kasi madalas, may mga tao na sobrang controlled ng emosyon, kalmado, tahimik. Pero ang problema, hanggang doon lang. Wala silang ipinapakitang vision or standard sa buhay nila. Kaya kahit gaano pa sila ka-composed, hindi pa rin sila nagiging valuable sa mata ng iba. Parang nasa relasyon, oo, hindi ka toxic, hindi ka seloso, hindi ka clingy. Pero kung wala kang direksyon, kung hindi mo pinapakita na may pinaninindigan ka, eventually mawawala rin yung attraction. Kasi tao, instinctively, naghahanap ng leader, ng guide, ng taong may paninindigan. Kung wala kang malinaw na pinapakitang standard, and kinis mo alam sa yung kaya mong tanggapin, at hindi mo kayang tiisin, ito ang mangyayari. Maaabuso ka. Kasi wala kang linya kung hanggang saan lang. Hindi ka rerespetuhin. Kasi ang tao, sumusunod lang sa linya na ikaw mismo ang nagtatakda. Mawawala ang tingin nilang mataas ang value mo. Dahil kung ikaw mismo, hindi mo kayang panindigan ang sarili mong prinsipyo, bakit ka nila rerespetuhin? At higit sa lahat, kung wala kang direksyon, hindi ka rin susundan. Sa Stoicism, hindi ka lang dapat kalmado. Dapat meron ka ring standards na pinapakita sa gawa mo, hindi lang sa salita. 2. Ipakita ang halaga mo sa pamamagitan ng standards at boundaries.
Sabi ni Epictetus, kung gusto mong respetuhin ka, huwag mong hahayaan na bastusin mo ang sarili mo. Ano ibig sabihin nito? Simple lang, kung gusto mong makita ng iba ang halaga mo, dapat marunong kang maglagay ng linya. Halimbawa, kung may kaibigan na lagi kang binabastos, lagi kang niloloko, tapos tatahimik ka lang, ibig sabihin, pinapayagan mo silang gawin yon. Kung nasa relasyon ka, tapos yung partner mo lagi kang binabalewala, lagi kang ini-ignore, tapos ikaw yung habol ng habol, ibig sabihin, ikaw mismo ang nagpapakita na okay lang sa'yo na hindi ka pahalagahan. Kaya mahalaga yung boundaries. Kapag sinabi mong, hanggang dito lang ako, at kung tatawirin mo, aalis ako, dun ka lang rerespetuhin. At tandaan mo, hindi ka dapat matakot na mawala ang tao kapag naglagay ka ng boundary. Kasi kung mawala sila dahil hindi nila kayang tanggapin ang standards mo, ibig sabihin hindi nila deserve ang value mo. Isipin mo si Marcus Aurelius. Bilang emperor ng Rome, kaya niyang gawin lahat ng gusto niya. Pero kahit hawak niya ang pinakamataas na posisyon, may standards siya para sa sarili niya. Sabi niya, kung kaya kong pigilan ang sarili ko sa maling gawain, ibig sabihin mas mataas ang pagkatao ko kaysa sa kapangyarihang hawak ko. Ang punto dito, hindi sa dami ng meron ka nasusukat ang halaga mo, kundi sa kakayahan mong sabihin, hindi ko gagawin yan dahil hindi ako ganyan. At kung sa modernong panahon, marunong kang tumayo sa linya mo, sa relasyon, sa trabaho, sa pamilya, mas lalong tataas ang tingin sa'yo ng mga tao. 3. Ipakita ang halaga mo sa pamamagitan ng consistency at action. Pangatlo at isa sa pinakamahalagang paraan, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Ang Stoics laging sinasabi, huwag kang magsalita ng maganda kung hindi ka rin kikilos ng maganda. Kasi ang value, hindi yan sa kung gaano kaganda ang speech mo, kundi sa kung gaano ka consistent sa araw-araw na ginagawa mo. Halimbawa, kung sinasabi mong mahalaga ang respeto pero ikaw mismo, minamaliit mo ang ibang tao, hindi mo na ipapakita ang tunay mong halaga. Kung sinasabi mong may disiplina ka pero lagi kang late, lagi kang procrastinate, wala ring saysay. Kung sinasabi mong mahalaga ang pamilya pero hindi ka gumagawa ng oras para sa kanila, hindi mo sila napaparamdam ng value mo. Kaya nga sa Stoicism, ang tunay na halaga ng tao ay hindi sa identity niya, hindi sa title niya kundi sa consistency ng actions niya. Kung araw-araw kang nagiging disiplinado, responsible, at totoo sa salita mo, yan ang hindi mabibili ng pera. Yan ang dahilan kung bakit nakikita ng tao ang halaga mo. Halimbawa sa trabaho, may 2 empleyado. Yung isa, magaling magsalita. Ang daming plano, ang daming pitch, pero sa huli, wala namang natatapos. Yung isa, tahimik lang, hindi nagyayabang, pero lahat ng hawak niya tapos, consistent, reliable. Sino ang mas valuable sa mata ng boss? Yung pangalawa, kasi value isn't in words, it's in actions. At kung sa relasyon naman, pwedeng araw-araw mong sinasabing mahal mo siya, pero kung lagi ka namang absent sa oras na kailangan ka niya, nawawala yung value. Samantalang yung taong hindi pala sabi ng I love you, pero consistent na nandyan sa oras ng hirap, yan ang tunay na valuable. Napansin mo ba na kahit gaano ka pa magpakitang gilas, kahit gaano ka pa magbigay ng effort, may mga taong hindi pa rin makikita ang halaga mo? Nakakapagod, di ba? Pero ano kaya kung sabihin ko sa'yo na may isang pinaka-powerful na paraan para ipakita ang halaga mo, na hindi lang sa tao mo ipapakita, kundi pati sa sarili mo? Ito ang ika-4 na prinsipyo ayon sa Stoicism. At kapag natutunan mo to, hindi lang ikaw ang magbabago, kundi pati ang tingin ng buong mundo sa'yo. Alam mo ang madalas na problema ng karamihan? Pinapakita nila ang halaga nila sa maling paraan. Akala nila, ang value nila nasa dami ng likes sa social media. Akala nila nasa dami ng kaibigan o kung ilang babae o lalaki ang interesado sa kanila. Akala nila nasa pera, sa kotse, sa branded na damit, sa achievements. Pero ang totoo, lahat ng yan pwedeng mawala. Lahat ng yan panlabas lang. At kapag dun mo lang binase yung value mo, madaling mabasag ang tingin mo sa sarili mo. Isang rejection lang, isang pagkatalo lang, isang taong hindi napansin ang effort mo. Bigla kang mawawalan ng kumpiyansa. At kapag nangyari yon, wala na. Hindi mo na alam paano ipapakita ang halaga mo. Kung sa panlabas ka lang nakadepende, eto ang mangyayari. Magiging alipin ka ng opinyon ng iba. Lahat ng kilos mo nakabase sa kung anong sasabihin nila. Hindi ka magiging stable. Dahil kapag may pumuri, taas ang kumpiyansa. Kapag may pumuna, bagsak agad. Lagi kang kulang. Hindi mo mararamdaman na sapat ka dahil lagi kang naghahanap ng validation sa labas. At ito yung pinakamalupit. Kapag wala kang sariling paniniwala sa sarili mong halaga, kahit anong gawin mo para ipakita sa iba, hindi nila makikita. Kasi kung ikaw mismo, hindi mo alam ang value mo, paano nila malalaman? 4. Ipakita ang halaga mo sa pamamagitan ng self-mastery at inner worth. Sabi ni Marcus Aurelius, the true worth of a man is measured by the things he pursues,
Sa madaling salita, ang halaga mo hindi sa tingin ng iba, kundi sa kalidad ng buhay na pinipili mong tahakin. Ito yung pinaka-essence ng Stoicism. Ang tunay na halaga ng tao, nakabase sa virtue, sa wisdom, justice, courage at discipline. Kapag nakikita ng tao na ikaw ay may self-mastery, ibig sabihin, hindi ka alipin ng bisyo, hindi ka alipin ng emotions, hindi ka alipin ng opinyon ng iba. Ikaw yung taong may sariling direksyon, may sariling paniniwala at may disiplina para sundan ito. Doon nakikita ang tunay na value. Unang aspeto ng self-mastery ay wisdom. Isang taong may halaga, hindi lang puro external success ang habol. Marunong siyang mag-isip ng tama, marunong siyang pumili ng laban, marunong siyang magpasya ng may malalim na prinsipyo. Halimbawa, kung may tao na ginagalit ka, hindi ka agad bumibigay. Gumagamit ka ng wisdom para piliin kung worth ba na patulan o hindi. Kung may opportunity na mabilis ang pera pero masisira ang dangal mo, pipiliin mong hindi. Kasi mas mahalaga sa'yo ang integrity kaysa instant gain. Ang taong may wisdom, valuable siya kasi siya yung nagiging anchor ng iba. Siya yung nilalapitan kapag may problema. Siya yung nagiging leader kahit hindi siya humihingi ng title. Pangalawa, justice. Hindi ito yung pagiging judge sa korte, kundi yung pagiging patas at totoo. Kung marunong kang tumayo sa tama kahit mahirap, mas lalo kang nagiging valuable. Bakit? Kasi sa mundong puno ng panloloko, ng kasinungalingan, ng pang-aabuso, bihira ang taong may integridad. Halimbawa, kung may opportunity kang mandaya para makuha ang gusto mo pero pinili mong hindi, mas tataas ang tingin ng tao sa'yo. Kung sa relasyon, kahit may pagkakataon kang manloko pero pinili mong maging tapat, lalong titibay ang value mo sa mata ng partner mo. Ang Stoics, naniniwala na ang tao na may justice ay parang poste. Pwedeng dumating ang bagyo, pero hindi natitinag. Pangatlo, courage. Hindi ito yung pagiging walang takot, kundi yung marunong kang gumawa ng tama kahit natatakot ka. Maraming tao ang takot. Takot magsabi ng totoo. Takot gumawa ng unang hakbang. Takot mag-fail. Pero kapag ikaw, pinakita mong may tapang ka, na kaya mong humarap sa rejection, kaya mong magdesisyon kahit uncertain, kaya mong ipaglaban yung paniniwala mo, dun nakikita ang halaga mo. Kasi ang mundo sumusunod sa taong may tapang. At kahit sa relasyon, attractive ang taong marunong tumindig. Hindi yung laging takot na baka iwan siya, baka hindi siya magustuhan. Ang stoic courage ay pagpili ng tamang gawain kahit mahirap, kahit masakit, kahit risky. At pang-apat, discipline. Maraming tao ang may pangarap, pero iilan lang ang may disiplina para gawin ito araw-araw. Maraming tao ang may gustong baguhin sa sarili nila, pero iilan lang ang consistent. Kapag ikaw ay disiplinado, ibig sabihin, hindi ka slave ng pleasure. Hindi ka nakadepende sa motivation. Ginagawa mo ang tama, kahit walang nakatingin. At tandaan mo, sa Stoicism, ang tunay na halaga ng tao ay hindi sa kung gaano siya kagaling sa isang araw, kundi kung gaano siya consistent sa araw-araw. Si Marcus Aurelius, emperor ng Rome, kaya niyang mabuhay sa luho. Pero pinili niyang maging simple, pinili niyang maging disiplinado, pinili niyang manatiling humble. Bakit? Kasi alam niya na ang tunay na halaga niya, hindi sa trono, hindi sa kayamanan, kundi sa character niya. At kung kaya ng isang emperador na piliin ang disiplina kaysa bisyo, paano pa tayo? Ito ang tunay na pagpapakita ng halaga. Hindi yung panlabas, kundi yung inner mastery. Ito ang 4 na paraan para ipakita ang halaga mo ayon sa Stoicism. 1. Mastery ng emosyon. 2. Pagkakaroon ng standards at boundaries. 3. Consistency sa actions. 4. Self-mastery at inner worth. Kung gusto mong maging taong tinitingala at nire-respeto, hindi lang sa panlabas, kundi sa pinakaloob, ito yung 4 na dapat mong gawin. Kaya kung may natutunan ka sa series na to, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang stoic wisdom na makakatulong sa'yo sa love, life, at relationships. At tandaan, kung gusto mong makita ng iba ang halaga mo, unahin mong ipakita ito sa sarili mo.